Hello! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Sharon. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, welcome po. Sa mga nagawin na at nanonood na ng aking vlog, maraming salamat po. And sa mga bago, please don't forget to subscribe to my channel. Please support my channel. Ngayong araw na po ito, may nakita ako sa comment section, nagtatanong na naman po, nasabi ay, pwede bang mag-pills kahit hindi pa nire-regla? Okay, so yan po ang katanungan. And ang sagot po dyan is, yes, pwede naman. Pero may mga importanteng bagay na dapat malaman bago uminom. Okay, so ito yon. So, una sa lahat, alamin muna kung bakit ka magpipills. Kasi yung mga babae, iba-ibang dahilan kung bakit magpipills. Even nga yung mga bekis nagpipills, diba? Pero ikaw, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung pakay mo kung bakit ka iinom ng pill? So, ito yung usually na mga dahilan ng babae para kung bakit sila iinom ng pills. Number one, para maiwasan yung pagbubuntis. Ayaw mo mabuntis, uminom ka ng pills. Number two, yung iba gusto ma-regulate yung kanilang period kasi irregular sila minsan. And then number three, yung iba talaga is para sa mga, alam mo yung mga tao, babae na madalas magka-pimples, or kaya yung hormonal imbalances, yung nagpipills sila para ma-normalize yung mga yun. Minsan kasi pag inom ka ng pills, yung mga pimples nawawala kumikinis yung iba So, and then number 4, if yung meron kang dysmenorrhea or kaya may PCOS ka, yun din pag inom ng pills is nakakabawas na gano'n. So now kung hindi ka niregla this month, at may dalawang possibility kung ano nangyayari sa iyo ngayon, no? Number 1 is baka delayed ka lang naman talaga. Kasi yung delayed period mo, ibig sabihin pwedeng ang cause niyan is yung stress sa trabaho mo, di ba? Sobrang stress. And then yung puyat, ganun din. Tapos yung weight changes mo, kunyari medyo napapabigat na yung weight, lumalaki ka na or whatever. And then yung mga hormones, yung hormones ng babae is napaka wild. Iba-iba talagang hormones ng babae, pero talagang nakakaano yung hormones na yan. So pwede din naman yung PCOS, di ba? Yun yung mga dahilan kung bakit minsan nadidelay yung regla mo. So sa ganitong case, minsan iinom ka ng pills para ma-regulate yung cycle ng period mo para maging normal, di ba? Ngayon, yung second scenario or second situation, kung delayed ka, malamang is buntis ka na nga. Buntis ka. So, ito ang pinaka-importante, no? Bago sa lahat, kunyari delayed ka, bumili ka muna ng pregnancy test. I-try mo muna. Kasi, or kaya, magpa-check ka na talaga sa OB, di ba? Para mas sure. Minsan yung dugo sa OB or ano. Pero sa mga butika lang, meron ng mga pregnancy test. So, bumili ka na nun. May pregnancy kit. Bumili ka na nun. Madali lang naman yun, lalagyan mo lang ng ihi sa umaga, di ba, pagkagising mo. And then dun mo malalaman pag dalawa is positive, di ba? So so that kung positive ka na, there's no need na uminom ka pa ng pills kasi butis ka na. Wala nang silbi yung pills kung tutuusin, di ba? Hindi naman porket, kasi yung iba kasi akala nila yung pills is yung makakasama sa baby pag tuloy-tuloy yung pag-inom ng pills. Yung iba naman, parang akala nila pampalaglag yung pills. No. Pang-prevent lang ng pregnancy ang pills. Yung mga nag-iisip na maglaglag, no, I don't like, hindi pwede. Kung, I'm against talaga sa mga nagpapalaglag because for me, mahalaga ang buhay. Buhay is buhay. So, moving forward, so kung buntis ka na, huwag ka na uminom ng pills kasi nga wala nang silbi yun. Okay. So, ngayon,
Paano naman muna mag-start ng pills? Yung mga hindi pa alam kung paano, no? So, usually may dalawang way yan ng pag-inom ng pills. Yung una, yung first day, kay inom. Kunyari, first day ng period mo, di ba, yung pills, yung pinaka number one, yun ang start kang uminom ng day 1 ng period mo. And then, tuloy-tuloy yon. Yung iba kasi hindi alam nila na tumitigil, hindi ka pwede tumigil sa pills kung gusto mo, kung ayaw mo mabuntis, tuloy-tuloy ka rin mag-pills. Pero consult ka sa doktor kasi hindi naman forever ka mag-pills kasi meron ding side effect yon. I'm not sure kung kailan, pero kailangan mong magpa-consult sa doktor. Hindi ka forever mag-pills. Okay? Meron yung break. May ganon. So, so, yun na nga. Yung first day, kailangan naman ka ng pills kasi yung first week na yon, may regla ka, umiinom ka sa isang araw. Usually, same time, yun ang pinaka-effect. Same time. Kaya sa gabi lang, alas 9, ganyan. Every time, iinom ka araw-araw. So, habang may regla ka, inom ka na, no? Tapos, pag nawala na yung regla mo, after 7 days kasi, bago pa umi-epekto yung pills. So, pwede ka na makipag-jong-jong. Makipag-bembang. So, protected ka na nun. Malaking posibilidad na hindi ka mabubutis pag ganon. Ngayon, yung pangalawang way naman is yung quick start method. Yun naman, pwede kang mag-start anytime kahit wala kang regla. Pero, make sure na hindi ka buntis, diba? Hindi ka buntis. Usually, yung mga gumagawa or pwedeng gumawa ng ganitong way is yung sure na hindi sila buntis. Kunyari, last week lang yung regla ko, ngayon lang ako iinom, pwede pa yun. Tapos, hindi ka naman nakipag bembang. So, ano pa yun, parang magiging safe ka pa nun. No? Kung hindi ka nakainom ng pills sa period mo, tapos makikipag-anuhan ka, nakipag-sex ka, it's mapulbog ka na para sure na hindi ka mabuntis. So, ito naman, yung mga red flag na kailangan mo magpa-check sa doktor kasi baka may problema iba. Number 1 is sobrang tagal na ng delay. Baka may problema ka na sa mattress or something like that. Number 2, irregular yung periods mo lagi. Tapos, number 3, matinding sakit. Sobrang sakit yung dysmenorrhea mo. Sobrang sakit. Baka meron ka ng ibang malala na yung sakit mo or ano. Mas maganda talaga magpatingin. And then, yung heavy bleeding. Pag sobrang heavy bleeding, ibig sabihin parang meron ng problema, di ba? So, better talaga magpatingin sa doctor. And then, kung posibleng buntis ka na, or patingin ka na talaga. And then, yung mga first time na magpipills, tapos hindi sure kung anong type ng pills ang gagamitin, magpakonsult ka sa doktor. So, yun ang pinakamaganda. Magpakonsult sa doktor o bigay ni pumunta sa clinic, sa health center para tama at safe yung pag-take mo ng pills sa katawan. So, yun lamang po. Sana may natutunan kayo kahit paano sa aking vlog. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!